God's Glory Global Harvest Church. Alam niyo po, sa church natin itong month ng May, ay meron po tayong series teaching na pinamagatang Kingdom First. Can we say that word? Kingdom First. Totoo ba to sa buhay natin na ang kaharian ng Diyos ay una sa buhay natin? Alam niyo po, gusto ko kayong tanungin kung sino sa inyo talagang gusto ba talagang pumunta sa langit o kaya naman gusto talagang maranasan niya yung kaharian ng Diyos sa buhay niya. Meron ba dito nun? Sino taas nga kamay mga gustong pumunta ng langit? Sige na. Huwag na kayong mahiya. Come on. Yung talagang gustong pumunta ng langit. Ayan, sabi mo sa katabi mo lang, wag muna ngayon. Okay? Sa timing na lang ni Lord, ano? Pero alam niyo po, andyan na ba yung slide ko? Hindi yan. Yan yung slide na na-send. Send ko na lang ulit. Okay? Sino nga ulit dito yung gustong pumunta ng langit? Come on. Gustong maranasan ang langit kahit nasa lupa siya. Amen? Alam niyo po, ang bawat isa sa atin, we are called to be citizens of heaven. Kahit po sabihin natin na tayo po talaga ay Pilipino o kaya tayo ay nandito nabubuhay sa mundong ito, ang buhay po natin dito sa lupa ay panandalian lamang po. Hindi ito panghabang buhay. Darating din ang panahon na ang bawat isa po sa atin, ililibing na rin 6 feet below the ground. Pero syempre, kanya-kanya tayo, may mga mauuna, may mga mauhuli. Pero sa pagpasok po sa langit, alam niyo po ba na mahal tayo ng Diyos at hindi Kanya pipilitin kung ayaw mo talagang pumasok sa langit. Sometimes, siguro iba sa inyo kanina, tataas ko ba kamay ko o hindi? Nahihiya kasi ako magsabi. Pero alam niyo po kasi, ang Panginoong Diyos na buhay, hindi Kanya pipilitin sa isang bagay na ayaw mo. Ganon siya magmahal. Hindi siya namimilit. And sometimes, kaya lang tayo hindi tayo sure kung papasok ba tayo sa langit, o kaya naman, para ba sa atin yung kaharian ng Diyos na yon, yung magandang buhay na nilaan niya, grabe yung kasalanan na talagang nararanasan natin, nagagawa natin, o kaya parang feeling natin, hindi tayo worthy of the kingdom of heaven. But you know what? Sa John chapter 14 verse 6, okay na ba yung slide natin? Okay na? Hindi pa rin? Okay, sa John chapter 14 verse 6, basahin ko po sa inyo, ang sabi dito, sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. Can you say it with me one more time, mga kapatid? I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Ito po ay truth claim ni Jesus. Hindi po pwede na kung saan ang kahit sino mang tao magdedikta kung ano ang katotohanan. Kahit ano pa yung pinapaniwalaan mo, kung ano ang totoo, meron lang talaga nag-iisang objective truth. Parang ganito po yan, Minsan kasi sinasabi ng iba, Pastor, hindi ko po alam kung ano ba talagang papaniwalaan ko. Christianity ba? Islam ba? Ang dami pang mga religions, thousands and others pa, na mga iba't ibang denominations. Ano po ba yung totoo? Ang sabi ng Bible, ang daan lang ay sino daw? Si Jesus. Dahil ang may-ari ng langit, hindi tao, hindi tayo, kundi sino? Si Jesus. And para tayo ngayong pumasok sa library, isang lugar po na maraming libro. Sino dito nakapasok na sa library?
Ang nasa library, iba't ibang mga topics, di ba? Iba't ibang mga libro. Pag nagbasa ka ng isang libro, hindi katulad ng ibang libro. Maraming marahil nagsasabi sa atin, o kaya may katanungan, Pastor, kasi minsan di ako na konbinsido sa Christianity, kasi ang daming relihiyon sa mundo, perhaps, siguro po, maraming paths that will lead to a destination na parang okay na lang, Pastor, kahit hindi ako maging Christian, iba relihiyon ko, parang ang arrogante naman siguro kung sila lang nagsasabi na sila lang ang tama. Sino nakaka-realize nun minsan? O kaya, nagtatanong kayo minsan sa isipan nyo, bakit nga kaya ganun? Alam nyo po, ang truth ay objective. Sabihin nga natin, objective. Pag sinabi pong objective, hindi ito sasabay sa kung anong nararamdaman mo o pinapaniwalaan mo. Katulad na lang ang 1 plus 1, it is equal to 2 lagi. Hindi pwedeng ang 1 plus 1, sabihin mo na lang maging 11 kasi gusto mo. Meron talagang law ang mathematics. Di ba? Kapag addition talaga siya. Hindi pwedeng gagawa ka ng sarili mo na lang na result sa isang bagay. And ganun din ang truth. Hindi pwedeng sasabihin ng lahat ng religion na ito ang pupuntahan mo, ito ang pupuntahan mo, kasi po, sa totoo lang, magkakaiba sila ng sinasabi. Para kang pumasok nga sa library, katulad sabi ko kanina, it's either paglabas mo, sasabihin mo sa akin, pare-parehas lang lahat na nakasulat dun. Kung ano yung basahin mo sa isang libro, parang nabasa mo na rin buong library. Hindi pwede. It's either una sa lahat, hindi mo binasa lahat ng nandoon, or nagsisinungaling ka. Tama? Nagets natin? And that is why, ngayon, may truth claim ang Christianity. Na kung saan si Jesus ang tanging daan, ang katotohanan at ang buhay. Ang Diyos po, okay na ba yung slide natin? Ang Diyos po ay may-ari ng kalangitan. Kung ang Diyos ay may-ari ng kalangitan, therefore, siya ang may say kung sinong papasok sa kaharian niya. Sino dito nasusunod yung kapitbahay mo kung sinong papasok sa bahay mo? Wala, di ba? Hindi po pwedeng ang ibang tao o ang mga hindi may-ari ang magdidictate kung sinong papasok dapat sa langit. Sino? Ang Diyos din. Kasi bakit siya ang may-ari ng kalangitan? At alam niyo po, ang buhay ng bawat isa sa atin ay under ngayon sa mercy ng Diyos, sa awa ng Diyos. Dahil pwedeng may question in our minds. Pastor, hindi naman po ako ganong kasing sama tulad ng mga kilala kong taong sobrang masama. It's either, parang, hindi naman ako sobrang kasing sama, pero may ginagawa ko naman kung anong sinabi ng Bible na maging tama. Kaya lang, yung relationship kay Jesus, hindi ako masyadong kumbinsido dyan, Pastor. Okay na lang siguro ko kahit hindi ako umattend sa church or mag-aral ng Bible. Kasi hindi naman ako katulad ng iba na pumapatay talaga ng tao, gumagawa talaga ng hindi maganda. Pero kapatid, kung ikaw ay tatanungin ko, kung ikaw ay sa bahay nyo mismo sa bahay nyo, it's either pipili ka sa dalawang papasok sa bahay mo, isang pulubi na hindi mo kilala, or isang mamamatay tao. Sinong papapasukin mo? Wala. Tama? Bakit? Dahil sila ay hindi mo kilala. That is why it is important for all of us to get to know Jesus. Kaya kailangang malaman ng mga kamag-anak mo, kailangang malaman ng pamilya mo, at ng ibang tao ang tungkol kay Jesus. Of course, kung siya ang may-ari, pwede niyang papasukin kahit sinong gusto niyang papasukin. Kahit pa magnanakaw yan, kahit ano pang ugali niyan, kahit ano pang itsura niyan, pwede niyang papasukin.
Pero hindi ka makakapasok sa langit not because you are good. Kasi anong sabi ng Bible kanina sa nakalagay dyan? Saang verse yun? Sa Mark chapter 10 verse 18. Ano pong sabi? No one is good. Except sino daw? Si God lang. So, ang pagpasok sa langit, it is not something because we earned our right para makapasok sa langit. Ang Diyos mismo, mahal na mahal ang bawat isa sa atin. Kaya ngayon, si Jesus ay sinend niya para sa ganon, tayo po ay magkaroon ng pagkakabati sa Diyos. Kaya merong cross. Amen? Kaya tingnan nyo nakalagay sa church natin dito, anong pangalan? Lord Jesus Christ. Kasi si Jesus mismo, yung second sa Trinity, yung second person in the Trinity, si God the Son, siya yung bumaba, nagkatawang tao, at ganun din naman, siya yung nag-sacrifice ng kanyang buhay para sa iyo at sa akin. Palakpakan naman natin si Lord doon. Ngayon, pwede may magtatanong, Pastor, kung ganun lang pala kadali na makapasok sa langit, ako naman po talagang mabait, pero yung iba, talagang masama, tas ganun lang kadali patawarin ng Diyos. Samantalang ang isang tao na mabait, hindi niya naman tinanggap si Jesus, hindi naman siya ganun kasing sama ng iba, hindi makakapasok sa langit. Alam niyo po, ito muli, sabihin ko sa inyo, na ang mga tao na papasok sa langit ay merong mga fruit. Sabihin nga natin yung word na yon, fruit. Na kung saan marirecognize nila anong klaseng citizenship ang meron talaga sila. Sila ba talaga ay makalangit? Sila ba talaga ay makadiyos? O hindi sa Diyos? Kung kaya ang isang tao ko nagsasabing, ay Christian po ako, I believe in God, religious ako, pero hindi nakikita yung fruit ng talagang meron siyang relationship kay Jesus, kung hindi nakikita ang love sa kanyang buhay, kung hindi nakikita yung bunga ng pagsunod kay Jesus, ano ang mangyayari? Hindi yun totoong sumasampalataya kay Lord. Kasi sabi ng Matthew 7, verse 16, sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go! By their fruit, you will recognize them. Kaya sa kaharian ng Diyos, kung ikaw citizen ka ng heaven, alam niyo po, ang mga citizen ng langit, lahat sila nagsasubmit sa hari. At ang bawat isa sa atin, speaking dito ngayon sa kaharian ng langit, para yang katulad din ng kaharian dito sa lupa. Ako po, isa rin ako sa mga tao na kung saan hilig ko yung mga stories or yung mga pinapanood na palabas na mga kaharian. Sino mga gustong ganun din, ano? No, kahit Korean pa yan, kahit mga American movies o ano man yon, Chinese, nakaka-interest talaga, nakakapukaw ng interest yung mga merong kaharian na mga movie, di ba? But anong ginagawa ng mga citizen ng langit na yon? Alam niyo po, nag-offer sila ng kanilang mga buhay para sa hari. Kumbaga talagang willing silang i-defend yung kaharian nila. Talagang itatago nila yung hari nila, ililigtas nila yung hari nila. And sometimes, kapag magbibigay din sila ng offerings or meron silang sacrifices na gagawin para sa hari nila. And ganun din po sa kaharian ng Diyos, mga kapatid, may tinatawag na the cost of the kingdom. Ito ang ating topic ngayon, the cost of the kingdom. Next slide. Sa Luke chapter 9, may isang story na kung saan si Jesus po ay naglalakbay nung time na ito. Pwede bang sabay-sabay nating basahin mula verse 57? 1, 2, 3, go! Samantalang,
Sumunod ka sa akin. Come on, mas malakas. Sino mang nagsimulang mag-araro, ngunit panay ang lingon, ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Alam niyo po, sa kaharian pala, kasi yung mindset natin ngayon, hindi po tayo nasa isang kingdom. Sa Pilipinas po, walang hari, di ba? Kaya lang hindi lang natin basta-basta ma-picture kung anong itsura ng isang kaharian talaga at ano yung ugali ng mga taong nasa isang kaharian. Marami pong nagsasabi, alam nyo, kahit sa Pilipinas, na mga kamag-anak na nila na nasa ibang bansa, katulad ng mga kamag-anak nating nasa Middle East, di ba minsan, madalas negative ang iniisip kagad natin kapag Middle East, di ba? Delikado, ang daming strict na mga rules, at saka maraming mga pinapatay. Tama? Yun madalas ang naiisip ng marami. Pero alam niyo po, nakausap ko yung mga ibang kaibigan natin, kapatiran natin na galing ng Middle East. Tapos tinanong ko, kamusta dun? Alam niyo, some of them, sabi nila, okay naman, pastor. Actually nga, maganda dun eh. Kasi, yung lahat ng mga healthcare, sa mga lahat ng naninirahan doon, sagot ng hari. Ang hari, siya ang may sagot sa lahat ng pinamumunuan niya. Kung kaya, sa isang kaharian, mga kapatid, wag natin kagad sana magkaroon tayo ng negative mindset na parang ang Diyos ay parang tyrant na kung saan merong kamay na bakal na talagang gusto niyang magsamantala sa buhay ng bawat isa sa atin. Hindi po. Dahil ang Diyos nga binigay niya ang kanyang buhay para sa bawat isa sa atin. Amen? Ang kaharian ngayon, hindi isang simpleng bagay. Kung ikaw ay kabilang sa isang kaharian o sa kaharian ng Diyos, the kingdom, next slide, cost you your comfort. Tingnan nyo, parang sinasabi ni Jesus na handa ka bang iwan ang kama mo para sa misyon na gusto niyang ibigay sa buhay mo. Muli ko pong babasahin sa inyo ang sinabi ng verse 57. Samantalang sila'y naglalakad, may isang lalaking lumapit at nagsabi kay Jesus, susunod po ako sa inyo kahit saan kayo pumunta. Verse 58, sumagot si Jesus, may lungga ang asong gubat at may pugad ang mga ibon. Ngunit ang anak ng tao, ito po yung title ni Jesus nung time na yon, ay wala man lang mapagpahingahan. For 3 years ng ministry ni Jesus, alam niyo po, hindi siya natutulog lang sa bahay at lalapit na lang sa kanya ang mga tao. Hindi po, ang ginawa po ni Jesus nung time na yon sa kanyang ministry ay lumibot po siya sa buong Israel. Nag-travel siya from city to city. And kung ang aso, gubat, meron siyang ang tawag dyan, lungga, no? Kung ang ibon, meron siyang safe place, pero si Jesus at that time, mga kapatid, wala. Imagine nyo, kahit saan siya pumunta, sinusundan siya ng napakaraming tao. Mga taong curious sa kanya, taong may gusto sa kanya, taong mga talagang gusto naman siyang patayin. Ngayon, tingnan niyo po, hindi naging komportable ang buhay ni Jesus. Pero hindi po sinasabi ni Jesus dito na kailangan mong maghirap. Minsan, iniisip natin, parang para makuha mo yung attention ni Lord, para makapasok ka sa langit,
kailangan pahirapan mo ang sarili mo. Hindi po ito yung tinutukoy ni Jesus dito. Pero ang kailangan po nating gawin ay isuko natin yung pag-asa sa mga bagay ng mundo. Ano yung pag-asa sa mga bagay ng mundo? Ito yun. Ano yung sinasabi mo na, ay karapat dapat akong pumunta sa langit, pastor, kasi ganito ko. May title na ako sa pangalan ko. Pwedeng nakalagay, pastor, yan. O kaya engineer, o kaya lawyer, attorney ka na. Parang, pastor, ako kasi sa pamilya namin, ako yung medyo mataas yung yung kita ko ngayon kaysa sa mga kapatid ko. Siguro, pastor, ako yung para sa langit talaga. Pastor, marami ako natulungang mga tao. Kitang-kita pa yan, naka-vlog pa yan. Yan yung mga bagay na nasa mundo na pwedeng pag-asa natin kung bakit ka dapat papasok sa langit. Pero katulad ng sinabi natin kanina, sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. Hindi sinabing, ang way, truth, and life ay ang mga good works na ginagawa mo, ang title na meron ka, ang mga bagay na na-attain mo dito sa lupa, ang mga bagay na nasa lupa na mga pag-aari mo, hindi yun. Sino lang ang daan para makapasok sa kaharian ng Diyos? Sino? Si Jesus. Wala tayong part doon. Kung kaya, tignan nyo po kung iniwan ni Jesus ang langit para sa atin, bakit naman tayo magdadalawang isip na iwan din yung ating mga comfort para sa Kanya? Ano pong ibig ko sabihin dito na iwan yung comfort? Again, muli ko pong sinasabi sa inyo, hindi sinasabi ni Jesus dito na gusto ni Jesus na maghirap ka. Kung hindi, what if sinasabi ni Lord na, next slide, pakita natin, wag mo nang samahan yung mga friends na masarap kasama pero bad influence pala sa'yo. Kasi tandaan nyo po, ano bang meron sa kaharian ng Diyos? Pwede nyo sabihin, pastor, kasi sabi sa Bible, may mansions sa langit, may magagandang mga bagay sa langit. Hindi po yun yung tinutukoy ko. Kung hindi, ang meron sa kaharian ng Diyos ay meron dong love, joy, peace, patience, kindness, goodness, wala dong fear, walang worry, wala dong bad influences, walang negativity, in which, mga kapatid, kaya gusto ni God na kung saan mabuhay tayo, na tayo ay citizens ng langit, it's as if we are bringing heaven down on earth. Alam naman natin, hindi mawawala ang problema sa buhay. Amen? Kristiyano ka o hindi ka mang Kristiyano, nagbabasa ka ng Bible o hindi, nagpe-pray ka o hindi, meron ka pa ring mararanasang problema. Darating yung time na malulungkot ka rin talaga. At darating yung time masasaktan at masasaktan ka. But what can we do para ang mga tao sa mundong ito rin naman makaranas ng glimpse of heaven? Ano yun? Maging good influence din sa ating mga kapwa. Kaya tignan nyo, may time na minsan na kakainin mo na lang, ibibigay mo pa sa iba. Sa mga nanay dito, di ba? Nakaraan, Mother's Day, siguro, naalala nyo siguro, kahit sa mga magulang nyo, sabi nila, anak, kakainin ko na lang, bibigay ko pa sa'yo. Sino nakarinig na nun? Konti lang? Alam ko meron mga nakarinig na sa inyo nandito. O kaya, ganito no, parang, lumapit yung kaibigan mo, pre, talagang gutom na ako. Yung sahod ko na-delay. Baka pwede mo naman akong tulungan. Tapos binigyan ka, tapos sabi sa'yo, wag mo nang bayaran. Nakuha natin? Those are the things na, wow, grabe naman yun. Hindi na pinabayaran sa akin, praise God.
Are we bringing heaven on earth? O kasamaan ang pinapalaganap naman natin sa lupa? Next slide. What if sinasabi naman ni Lord na wag mong tanggapin ang trabaho na yan kasi kahit malaki yung sahod, malaki yung perang kikitain, mapapalayo ka naman sa Kanya. Minsan kuha na lang tayo ng kuha ng mga trabaho, yun pala yung mga dangerous na trabaho at pwedeng mapariwara ang buhay natin. O kaya yun yung time na kung saan Sunday na Sunday pa. Tapos, dun din kasi pag Sunday, di ba, medyo mas malaki pa yung sahod sa iba, hindi ka na tuloy makaka-attend ng church. What if sinasabi din ni Lord sa atin, next slide, na iwan mo yung career mo para sa aking layunin? Siyempre, hindi naman lahat dito tinatawag ni Lord in the ministry, but maybe some of us are. Alam niyo po, si Rev Ishbel, tsaka si Bishop Ferdy, mga accountant po sila, no? Si Rev nga talagang magiging manager na yun ng accounting department nila. Pero they gave up their life in the ministry. There is something kapag ikaw ay naglingkod kay Lord, hindi rin po biro. It will cost you something. Ganun talaga kapag nagmamahal. May maipapakita kang sakripisyo sa mga tao rin na mahal mo. Kaya, sino ba dito mga tao rin naman na nagmamahal naman kay Lord? Amen. Meron ba? Amen. Meron ba akong kausap na mga nagmamahal kay Lord? Amen. So, mapapakita natin yung saan? Sa mga bagay na nasa-sacrifice din natin, kahit maliit lang, for Him. Kaya katulad nito, next slide, what if sinasabi naman ni Lord sa'yo, bumili ka na ng Bible. Ay, may Bible naman ako, Lord, sa cellphone eh. Di mo nga lagi binubuksan eh. Tas yung top pa, yung priority or yung maraming time mo sa application, yung Facebook nga eh. Di ba? Pero yung book ng Bible, hindi, minsan lang natin mabuksan. What if bumili ka ng Bible, kahit bawas ng Jollibee or milk tea ka ngayong linggo? Magkano ba ngayon ang Bible, Ate Cams, sa mga kabataan nandito? $2.35. Lumapit kayo kay Ate Cams nyo kapag mga kabataan dito, di ba? Sa mga may work naman, pwedeng sasabihin mo, Pastor, medyo malaki yung bills namin. Pero may time na kung saan hindi ka nga kakain ng luto ng misis mo, luto ng nanay mo, lalabas ka, kakain ka sa Jollibee. Magkano na ngayon? Minsan, hindi lang 100 pesos ang nagagastos kasi 2 rice ka. Tapos, bukod doon, syempre, iinom ka rin, worth 50 pesos, another 100 pesos ulit. Kung magmi-milk tea ka, pwede sana makabili ka na ng Bible. Maging priority mo yon. Amen? Amen? Kasi yung pagkain, ilalabas mo rin naman yun eh. Hindi ka rin naman mamamatay kapag hindi ka kumain during ng time na yun eh. Amen? Amen. Prioritize the kingdom of God. Sabi mo sa katabi mo, kingdom first. Kingdom first. Kaya ito wala kang maidudulot na impact sa mundo kung comfort lang ang hinahanap mo. Ang mga nakakapag-impact ay yung mga willing to go beyond their comfort zone. Yun yung mga tao na kung saan nagkakaroon, nagbibigay ng difference sa society. Yung mga willing sila mag-sacrifice ng time. Alam niyo po, kahit nga si Elon Musk hindi man siya hindi man siya Christian, pero sabi niya, hindi siya yung typical na tao na may 8 hours a day na work. And that is why kahit ang Tesla ngayon, nakapag-impact ng difference sa mundo.
Dahil hindi typical yung kanilang ginagawa. Yung mga taong kilala lang natin, akala natin, ay mayayaman yung mga yan, masarap na buhay nila. Hindi lang natin nakikita yung buhay nila beyond the scenes. Nakikita na lang natin yung mga magagarang kotse, nakita na lang natin yung mga malalaking lugar, malalaking bahay, pero hindi natin nakikita yung mga sleepless nights din nila. Yung mga panahon na kung saan hindi nila kakausapin yung friends nila, hindi sila sasama sa mga barkada nila, magtatrabaho talaga sila. And that is why the kingdom may cost you something. Pwedeng mawalan ka ng iilang mga friends. Number 2, the kingdom cost you your priorities. Prioritizing, mga kapatid, means aligning your values, decisions, and actions with God's principles. Si Lord ngayon pala ang masusunod. Hindi na ang sarili mo ang masusunod. Kaya tingnan niyo po, sabi sa verse 59, 1 to 3 go, sabay-sabay nating basahin ulit. 1 to 3 go, at sinabi naman niya sa isa, sumunod ka sa akin. Ngunit sumagot ito, Panginoon, hayaan lang po muna ninyong maipalibing ko ang aking ama. Pwedeng sabihin natin, kapag may utos si Lord sa atin, halika, follow me. Halika, sumunod ka sa akin. Halika, maglingkod ka sa akin. Minsan, ang iniisip natin, ay reasonable naman yung mga excuses ko, pastor. Katulad niyan, kung context natin ngayon, yung binasihan natin, tapos sinabi na ipapalibing yung kanyang ama, para sabihin natin, sige, gawin mo muna yon. Pero tandaan natin, this was written 2,000 years ago. At nasa context ito, mga kapatid, ng Middle East. No? Kung kaya kahit magtanong kayo sa mga Jewish traditions and kahit din sa mga Muslim, sa kanila po, meron sila talaga sa Middle East na tradition na kapag namatay ang isang tao, hindi na magkakaroon ng burol pa na lalagay sa ataul, pas pupunta yung mga tao, dadalaw, titingin, walang ganun po noon. Anong gagawin? Pag namatay, ililibing agad. Hindi papatagalin. Kaya tingnan nyo, si Jesus, nung namatay siya sa cross, ano nangyari? Pagtapos, nilibing agad. Hindi after 3 days pa, tsaka siya nilibing. Ano nangyari pagkat patay niya sa cross? Nilibing. So, marami nagsasabi rin ng mga Bible scholars dito sa binasa natin sa Luke chapter 9, verse 59, na pupwedeng hindi naman talaga totoo na namatay yung tatay niya. Ano to? Baka buhay, tas gumagawa lang ng excuses. Alam niyo po, tayo rin, in and out of the church, marami tayong tinatawag na delaying tactics. Yung sasabihin na lang natin, tsaka na lang po, hindi yan. Tsaka na lang pag convenient na ako. Pag okay na sa oras ko, fit na ako dito. Pag na-feel ko na okay na lang ako. O kaya sasabihin natin, tsaka na lang kapag mas matanda na ako. Pag siguro nakagraduate na po ako ng senior high, doon na lang ako magmi-ministry. Pag po siguro nakagraduate na ako ng college, doon na lang ako magsiserve kay Lord. Hanggang sa atsakana ng atsakana, pero wala nang nangyari. Ayaw naman talagang sumunod. And sometimes, next slide, another delaying tactic din natin, di ba? Kasi blank. Lahat ng reason sasabihin natin. Kaya hindi ako makakapunta. Ay, nagkasakit yung pusa ko. Ay, may sakit yung nanay ko. Pero mamaya nagkita sila sa SM ng mga katrabaho niya, no? Makikita pala, lumabas pala.
Another delaying tactic natin is what? Next slide. Something came up, pasensya na. Hindi po ako makakapunta sa connect group natin, kuya, ate. Something came up. Pero ang ginawa mo lang noon, natulog ka lang. O kaya, naglaro ka lang nung time na yon. Alam niyo po, sa sinasabi dito, na kung saan sumunod ka sa akin, tapos yung lalaki na yun nag-excuse, hindi naman po kalaban ni Jesus ang family. Pero inuuna niya ang kaharian. Ang kaharian po kasi ng Diyos, nagre-reorder ng ating mga priorities. Hindi ho pag sinabing, una sa akin, pastor, family ko, tapos trabaho, hindi ka na magtatrabaho. Tama? Hindi naman ganon. Tama? Kasi yung priority, it is the reason why you are doing something. Ulitin ko, ang priority, yun yung reason kung bakit mo ginagawa ang isang bagay. Para kanino ka nagtatrabaho? Kung para sa pamilya mo, kung para sa pamilya mo, ito nangyayari sa atin. Pag para sa pamilya natin yan, pwede tayong makipag-agawan, pwede tayong manira ng iba, makalamang sa iba, isipin natin na para sa pamilya ko to bahala na yung pamilya ng iba. Okay lang masira pamilya ng iba, basta pamilya ko hindi. And that is the bad thing kapag ang focus natin talaga lahat nasa mundong ito. We will not think about others. Pero look at this. What if ginagawa mo yung trabaho mo, hindi para sa family mo lang, hindi para sa sarili mo or sa future mo, but you're doing it for the Lord. What if ganun yung mindset mo? Anong mangyayari? Ay, walang nakakakita. Hindi ko sila lalamangan kasi mahal din sila ni Lord eh. Hindi nila dapat makita na nangungurakot ako kasi I am liable hindi sa pamilya ko, kundi kay Lord. Amen? Kaya makikita natin, kahit din sa age ng politics sa Philippines, bakit merong mga tinatawag na dynasties ng family. Sila-sila na lang. And kulang ang good governance sa Philippines. Bakit? Kasi minsan, ang priorities natin is ourselves, our family. We forget Jesus in the picture. We are a Christian nation, dapat, amen? Christian values din ang taglay-taglay natin. Amen? Kaya if everyone has that faith in Jesus, hindi dapat si Jesus at ang plano ko. Ano yon? Si Jesus over sa ibabaw ng plano ko. Amen? Kasi pwede ngang may plano ka, pero ano nga ang plano ng Diyos naman sa buhay mo? May plano kang maganda, kaya lang baka magiging self-centered naman ang plano mo. Tandaan nyo, Jesus, He is love. God is love. The Bible says so. Pero, kailangan, yun yung makita ngayon sa buhay natin. Sa plano ba natin talaga, nandun ba yung love ni Jesus? Nandun ba yung sacrificial love para sa iba? Pero inyo, mahirap din yun kahit sa politics din, di ba? Yung hindi ka kukuha ng pork barrel mo or ng part mo na malaki na kickback. O kaya kahit din sa school, kahit sa mga companies na pinapasukan natin. Some of us will lie to our superiors, to our teachers. Para ano? Maging self-serving lang yung mga plano natin. Pero what if liable tayo hindi naman sa tao, kundi kanino? Kay Lord. I believe the Philippines will be a better place. Kasi hindi po ako naniniwala
na ang Pilipinas magkakaroon ng pagbabago kung meron tayong ihahalal na, wala pa tayo dyan, kung meron tayong ihahalal na isang leader. Babaguhin mo nga yung leader, kaya lang lahat ng mga nasa ilalim naman, ganun pa din, walang mangyayari. Kaya sabi mo sa katabi mo, the change will start with you. Sino ditong gustong gumanda ang Pilipinas? Amen? Umangat ang bansa natin. So kailangan maraming makakilala talaga kay Jesus. Ang Filipino culture, next slide, is all about family first. Pamilya ko muna. But take a look at this. Iba ang Jesus culture. Ano yun? Kingdom first. Pag sinabing kingdom first, hindi ang isip mo, pupunta ka sa langit. Hindi po yun. Pag sinabing kingdom first, makakaharian ng langit ang pag-iisip mo. Ano yun? Ano makakaharian ng langit, pastor? Ano bang meron sa kaharian ng langit? Nag-aaway-away pa rin ba doon ang mga tao? Hindi. Ang mga tao ba doon nagsisiraan sa isa't isa? Hindi. Ang mga tao ba doon nagmamahalan? Yes. Ang mga tao ba sa langit merong kapayapaan? Nagpo-promote ng kapayapaan at hindi kaguluhan? Yes. Amen? So makikita natin, kung yun ang kaharian, ang katangian ng kaharian ng Diyos, it should be our culture as well. Kung magiging culture natin is family first, yung hindi part sa family natin, manineglect natin. At madalas sa family, hindi rin mawala ang favoritism. Di ba? Kung kaya, ang mas maganda talaga dito na gawin natin is what? Magkaroon tayo ng culture na ano? Kingdom first. Can we shout it out loud? Come on, 1, 2, 3, go. Kingdom first. Kingdom first. Come on, yung mas malakas naman. 1, 2, 3, go. Kingdom first. Praise God. Kaya hindi po ibig sabihin ito, next slide, papabayaan mo na yung pamilya mo. Okay? Hindi yung ibig sabihin ito. Kundi ano, dapat mong maintindihan kung ano ang tunay na una. Ano ang priority mo? Ang priority mo is what? To glorify God. Kaya may mga iba sa atin, siguro, kukuha ng trabaho kapag Sunday o kaya mag-work ka ng overtime pag Sunday kasi mas mataas kita. But how about, next slide, the ministry or the church? How about it? Alam niyo po, pwede ang sinasabi ni Lord sa atin, hayaan mong ang mundo ang habulin ng pera. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw, sabihin mo sa katabi mo, kailangan may kausap, sabi mo, ikaw, habulin mo ang purpose at ang may-ari ng mundong ito. Because most of the time, we are after the blessings, hindi sa nagbibigay ng blessings. Ang opportunities ang inahabol natin, hindi yung nagbibigay ng opportunities. If God can open the door, who can close it? If God opened an opportunity in your life, who can close it? Kaya, next slide, ang pagsunod mo ngayon, kapatid, ang magbubukas ng pinto ng kaharian ng bukas. Ulitin ko, ang pagsunod mo ngayon, ang magbubukas ng pinto ng kaharian ng bukas. Because you obeyed God, sabi mo, kingdom first, Lord. Talagang uunahin kita sa buhay ko. I will make time for you. Etong oras na to, 3 p.m. hanggang 4:30, Lord, 1.5 hours para sa'yo. The rest, sige, sa pamilya na ako, pupunta na ako sa kung saan-saan. Pero Lord, etong oras na to para sa'yo. Inuna mo si Lord. Amen? And that will open up the heaven for you.
Number 3, the kingdom costs you your past. Ang attitude po natin ay pruweba na tayo ay iba. Hindi mas mabuti, kundi iba sa walang relationship sa Diyos na buhay. Katulad na sabi ko kanina, hindi natin pwedeng diktahan si Lord sa kung sinong papasok sa langit. Kasi bakit? It is His kingdom. Sa bahay mo, hindi pwedeng diktahan ng kahit sino kung sino ang gusto mong papasukin. Amen? Hindi pwede. Sino nga lang ba pinapapasok natin sa bahay natin? Mga taong kakilala natin. That is why, ang goal natin, hindi talaga mga tao kumilala sa relihiyon, but kumilala kay Jesus. At sa ginawa ni Jesus, kasi walang talo dito. Mga kapatid, walang talo. Kung sa totoo lang kung ako po papapiliin nyo, at sinasabihin na, pastor, paano kung bulalang pala tayo lahat? Pag namatay tayo, wala na. Okay lang, kasi wala naman pala talaga. Pero what if kung meron? Yun yung nakakatakot. Baka huli na ang lahat. O kaya tignan nyo, sabi dito sa Luke chapter 9 verse 61, may isa namang nagsabi sa kanya, susunod po ako sa inyo, Panginoon. Pero ang sabi, ngunit, may salita na kung saan parang merong may alanganin pa. Ano sabi? Ngunit hayaan nyong magpaalam muna ako sa aking pamilya. Pwede sabihin natin, Pastor, parang valid naman, dapat talaga magpaalam Verse 62, at ganito naman ang tugon ni Jesus. Sino mang nagsimulang mag-araro, ngunit panay ang lingon, ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Ano pong ibig sabihin nito na sino mang magsimulang mag-araro? Dahil po at that time, katulad ng sabi ko kanina, maraming sumusunod kay Jesus. May mga mahihirap, may mga mayaman, may mga taong mahal na mahal si Jesus, may mga taong ayaw na ayaw si Jesus. At alam niyo po, isa dun sa mga mahihirap at talagang typical na mga trabaho nila ay sila po ay farmers. Kaya yung isa sa lumapit na ito kay Jesus, kaya siya gumamit nito ng example na pag-aararo para maintindihan ng mga nakikinig sa kanya yung tinutukoy niya. Sa pagbubungkal po, si Rev Ishbel po kasi, ang kanya pong tatay ay farmer noon. Nakakadalaw kami sa Batangas, naabutan ko pa po noon si Lolo. Meron siyang, bang tawag doon? Hindi baka kalabaw. Tama? Kalabaw, no? Tapos merong troso na malaki sa likod na parang nagbubungkal ng lupa. Noon, sumasama pa akong ganon kay Lolo nung bata ako. Kitang-kita ko po yun. Pero yung pagbubungkal ay gawain po na nakatuon saan? Unahan. Kung kayo, kahit din kayo maglalakad, tapos nakalingon kayo sa malayo, o kaya hindi kayo nakatingin sa unahan, for sure, yung lakad nyo, baliko. Amen? Hindi kayo makaka-straight talaga. Kapag tumingin kayo sa likod, sablay ang linya. Yung illustration po na ito ni Jesus, naintindihan ng farmers. Na pag nag-commit ka kay Lord, wala nang balikan. Pag sinabi mong, Lord, kukomit ko yung sarili ko sa'yo, hindi pwedeng babawiin mo. Hindi pwedeng sabihin mo, sa next na lang, medyo wala akong time ngayon ate na po ako ulit, ate, kuya, ng church. Kaya lang, tas biglang makikita ka ulit, tas susulpot, tas mawala ulit. Kailangan, pag nag-commit ka, wala nang balikan. Amen? Hindi pwedeng aandap-andap ka.
Kasi baka hindi ka nga makaabot. Di ba? Aandap-andap ka, tas baka hindi ka makaabot. Kung hindi mo lang din itutuloy, wag mo nang ituloy. Maging all out ka na rin. Kung all out ka kay Lord, all out ka sa Kanya. Kung ayaw mo na kay Lord, ayawan mo na rin talaga. Kasi mahirap yun, nasa gitna ka. Baka pag dumating si Lord, maabutan, hindi ka naman talaga totally committed sa Kanya, ano mangyayari? Sabihin niya ba sa'yo, well done, good and faithful servant? Hindi, ano sasabihin niya? Di kita kilala. Kung kaya, the story teaches us, next slide, na walang puwang ang half-hearted in the kingdom of God. Ano yun? Next slide. Hindi mo kayang pasukin ang hinaharap kung karga mo pa rin ang kahapon. Mga kapatid, may tinatawag in the Bible na experience ng mga taong sumasampalataya kay Jesus. Ito ay ang tinatawag na born again experience. Sabihin nga natin yon, born again experience. Come on, say it out loud. 1, 2, 3, go. Born again experience. Bakit? Kung paano po ang bata kapag siya ay pinanganak, di ba? Ano nangyayari? Siyempre, wala pa siyang kamuwang-muwang sa mundo, walang kaalam-alam sa kasalanan, until such time na lang na lumaki. Pero ang bawat isa sa atin ngayon, dahil tayo ay malalaki na, matatanda na, may pag-iisip na, hindi po ibig sabihin noon ay papasok tayo muli sa sinapupunan ng nanay natin at ipapanganak tayo. Kundi may ino-offer si Jesus na bagong buhay natin. Kung masama ang naging nakaraan mo, kung masama ang buhay mo, kung nakikita mo ang sarili mo na dahil sa kasalanan ginawa mo, maliit man yan o malaki, same pa rin na kasalanan, at dahil sa kasalanan, hindi ka papasok sa langit, may pag-asa tayo ngayon, kanino? Kay Jesus Christ. Kaya, kung pwedeng nakikita mo sarili mo, Pastor, dati akong ganito. Di maganda buhay ko. Pwedeng isa kang hard killer dati. Pwedeng talagang hindi maganda ang background mo. But let me tell you, that is the grace of God. Hindi mo basta-basta may intindihan. Sa atin, di ba, parang kapag may nagkasala or gumawa ng di maganda sa buhay natin, ang iniisip natin, di ko talaga yun mapapatawad. Pero pag may isang taong nagpatawad dun sa tao na yun, na halos same din ang sayo, minsan naisip natin, paano nangyari yun? Paano niya nagawang mapatawad yung tao na yun? And that is the love of God sa bawat isa sa atin. Huwag mong isipin that you are better than others. Dahil siya, ang kasalanan niya, sobrang dami, tas sa'yo konti lang. In the eyes of God, ang kasalanan ay kasalanan. Maliit man o malaki, hindi nababatay doon ang pagpasok mo sa langit. The only way in heaven is once again, sino lang? Si Jesus. Kung kaya ikaw at ako, kasama ako, lahat tayo sa mundong ito, wala tayong paraan para makapasok sa langit. Walang paraan. Hindi yung pag-attendance lang natin sa church, yung makakapagpapasok sa atin sa langit. No. What is that? It's the name above all names. The name of Jesus. Kung tatanggapin natin yung ginawa niya para sa atin. Kaya, sometimes, hindi na tayo natututo sa mga bagay na nagagawa natin. Next slide. Patuloy tayong bumabalik sa mga bagay na hindi na natin dapat balikan. Di ba? Tayo pa yung nagsasabi na, sige na naman, last na to. Tapos, aayusin ko na talaga. Nakarinig na kayo niyan? Kuya, ate, ayusin ko na talaga ngayon. Tapos biglang, ganun pa din. Ayan na naman. But what if God is saying, mga kapatid,
hindi mo ako masusundan habang patuloy kang dumadalaw sa Egypt. Habang papunta ka ng Promised Land. Tandaan nyo yung mga tao po in the Bible, sa book of Exodus, nilabas sila ni Lord from slavery. Mga alipin sila. Tapos nilabas sila ni Lord doon. Then on their way sa Promised Land, pwede pala yun. Inalis ka na ni Lord sa lugar ng slavery, sa kasalanan, pero yung utak mo, utak ng nasa slavery pa rin sa kasalanan. Kaya ano nangyari sa kanila? For 40 years, mga kapatid, nasa desert sila, paikot-ikot lang sila. And many of them suffered. And I don't want na mangyari rin yon sa buhay ng bawat isa sa atin. Ano yung mga bagay na kung saan pilit nating binabalik-balikan sa buhay natin? Is it a sin? A person? Parang ganito, no? Next slide. Sabi mo sa ex mo, ay, naka-get over na ako, kuya. Tinanong ka kung kamusta ka na. Tapos, sa totoo lang, kahit in-unfollow mo, fa-follow mo ulit. Tapos titignan mo, i-stalk mo yung ano niya, yung feed niya. Tapos sa huli, ano mangyari? Ikaw rin pala ang masasaktan. Ang seryoso ng marami sa inyo. Sabi mo sa katabi mo, wag mo nang balikan. Amen? Alam nyo, ayaw ni Lord syempre na patuloy tayong nasasaktan. Kung ikaw ngayon situation mo ngayon, hurt ka pa rin, hindi gusto ni Lord yan sa buhay mo. Yung minsan nararanasan kasi natin na hurt tayo, o kaya sometimes biniblame natin si God, Lord, ba't ko ba ito nararanasan? Ba't ako pa yung nakaranas nitong bagay na to? Ba't ako na-hurt dito? Minsan biniblame natin si God, hindi natin naisip sa sarili natin, paulit-ulit ka namang ganyan eh. Sinabi na nga ni Lord na wag yung ganyang tao na yan. Yung pinipili mo, ganun pa rin. Sinabi na nga ni Lord, dapat Christian. Dapat yung talagang same kayo ng wavelength at commitment kay Lord. Pero hindi pa din. Kaya ang end, iiyak ka, tapos lalapit ka sa leader mo, Kuya, ate, break na po kami. O kaya may time, di ba? Kahit din sa ano natin, in our life ngayon, as Christian leaders sa church na ito. Pwedeng may time na kung saan talagang yung dati nating buhay, pilit nating binabalikan. Nahihikayat ka pa ng friends mo sa labas, nahihikayat ka ng mga friends mo na gumawa ng di magaganda, kahit talagang bad influence sila sa buhay natin. Pero this time, God is telling you to decide. Susunod ka pa rin ba dyan o ako ang susundan mo? Tandaan niyo po, next slide, hindi namimilit si Jesus. Kahit dito rin sa church, hindi tayo namimilit. Bakit? Kasi ganun siya magmahal. Ganun magmahal si Jesus eh. Na I love you so much na ayaw kitang i-force sa isang bagay na ayaw mo. Kung ayaw mo sa akin, go on with your life. Pero hindi mo pwedeng sabihin na dapat nasa langit ako, Jesus. Dapat nandiyan ako sa magandang lugar ng buhay ko. Hindi ka pwede makapag-demand ng ganon. Bakit? Because He holds the key to heaven. Kaya nag-aanyaya siya sa atin. Ang Christianity, mga kapatid, ay both inclusive and exclusive. Inclusive siya in a sense na nag-aanyaya si Jesus sa lahat. Exclusive siya na in a sense na sinasabi niya, pag sinimulan mo to, tatapusin mo. Amen? Hindi pwedeng second option lang siya. Sino ba dito gusto siya maging second option? Ayaw mo, di ba? You know that feeling.
Si God, He is a person. May feelings din siya. If you put Him first, of course, He is just. He will put you first. Amen? Ang team natin, Kingdom First. Can we shout it out loud? Come on, 1, 2, 3, go! Kingdom First. Tayo ay manalangin ngayon. Wherever you are seated right now, can you just close your eyes sa mga oras na ito at yumuko tayo? It's between you and God, kapatid. Hindi ko alam yung karanasan mo ngayon, ano yung nangyayari sa buhay mo. Maybe stuck ka sa past mo. You don't know what to do right now. Pwede rin, tinatawag ka na ni Lord maraming beses na mag-commit sa Kanya. Pero lagi ka nagsasabi na, Lord, hindi pa ako ready ngayon. O kaya, huwag ngayon. But this time, maybe it's not an accident na ito yung sermon natin. Mahal ka ni Lord. Kahit di mo man nafe-feel ang pagmamahal ng ibang mga tao sa'yo. He loves you so much na binigay niya ang kanyang buhay para sa'yo at sa akin. Alam mo kapatid, ang mensahe ni Lord ngayon ay kailangan kung siya mismo naging willing para ibigay ang buhay niya sa atin. Kahit pa paano naman, may pakita mo rin na willing kang mag-sacrifice for Him. In small ways, hindi kagad malaki, simple ways lang. Why not this week, imbis na magbasa ka ng mga chats or kahit post sa Facebook, read your Bible. Why not this week? Instead na makasama mo yung mga bad influence na tao sa buhay mo, what if ang samahan mo naman yung mga taong naglalapit sa iyo sa Diyos? What if this week, kung wala ka pang Bible, magtipid ka muna sa ibang mga areas ng life mo, sa mga gastusin mo, and mag-invest ka sa Word ni Lord. Lord, nakikita niyo po ang buhay ng bawat isa sa kanila na dumalo ngayong hapon. Batid niyo po ang kalagayan nila. Di ko po sila kilala, ang iba sa kanila. Di ko rin po alam kung anong nangyayari sa kanilang mga buhay. But I believe, nandito sila for a reason. At hindi aksidente na nakasama namin sila sa lugar na ito. Narinig nila ang iyong mensahe tungkol sa cost of the kingdom. Lord, nawa ang iyong salita ay manatili sa puso ng bawat isa sa kanila. Maalala nila to at huwag manakaw ng kaaway na dyablo sa kanilang buhay. Lord, salamat sa iyo naging mensahe sa amin. We believe that this day is the start, that they will commit themselves to you. Come on, can you just raise up your hand kay Lord? I want to pray for you rin sa mga merong may sakit dito. Lord, right now, mga kapatid namin na nandito na merong may sakit, may mga pangailangan din sila in their finances. Lord, may mga pangailangan sila in their families, in their relationship. Lord, nandalangin ko po, pagalingin niyo po ang bawat isa na ito. Maranasan po nila yung healing na nagmumula sa inyo physically, spiritually, emotionally. Maging Lord, bigyan niyo rin po sila ng mindset na maging matipid sa kanilang mga pera, maging maayos yung kanilang pagmamanage. At ganun din, Lord, bigyan niyo po ng doors of opportunities ang kanilang mga buhay. Makakuha po sila ng mga trabaho na ayon sa kalooban mo, na hindi malalayo ang kanilang puso sa iyo, kundi lalapit pa, Panginoon. Ganon din, Lord, sa mga pag-aaral nila. Lord, we believe that you are the God who provides. And kakausap ka ng mga tao na kung saan tutulong sa kanila para mapagpatuloy nila ang kanilang pag-aaral. Lord, we believe na merong ditong mga kapatid namin na
Nangihingi rin, Lord, sa inyo ng talino, ng husay, sa pag-aaral, kasipagan. Lord, pagkaloob mo to sa bawat isa sa kanila. Makita ng mga kaibigan nila, schoolmate nila, ang kaibahan ng mga taong naglilingkod sa iyo at hindi naglilingkod sa iyo. Manatili sila, Panginoon, na tapat din sa kanilang mga family, mga asawa nila, mga anak nila, anumang broken relationship between parents, between husband and wife, anumang mga lamat. Lord, we believe that you are here and you will heal. Lord, right now we are claiming your miracles sa buhay ng mga aming mga kapatid na ito. Lord, inuna ka nila sa araw na ito. Pwedeng nasa ibang lugar sana sila sa mga oras na ito, pero nandito sila. We believe that you will reward them according to your purpose. In Jesus' name. Amen and amen. Come on, kung kiniklaim mo yon, palakpak mo ang iyong kamay kay Lord. Hallelujah.